Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa John chapter 6, verse 35 to 40. Ngayon nga pong buwan ng Disyembre, ang mga mensahe na aking dadalhin sa inyo ay may kinalaman sa pagpaparito ni Jesus habang ang buong mundo ay napapatuon doon sa kapanganakan ng ating Panginoon, ay magandang balikan natin kung ano ang salita ng Diyos na gagabay sa atin kung paano ba dapat mag-isip tungkol sa kapanganakan nga ni Jesus. At dito sa talatang ito, may ating madidinig ang salita ni Jesus mismo tungkol sa kanyang pagpaparito. Pakinggan natin ang salita ng Diyos mula sa John chapter 6, verse 35 to 40. Hayaan niyong basahin ko sa inyo mula sa English Standard Version. Ito po ang salita ng Diyos. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. But I said to you that you have seen me, and yet do not believe. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me, that I should lose nothing of all that he has given me, but raise it up on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in him should have eternal life, and I will raise him up on the last day. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami nga ngayon lumalapit sa iyo at nagtitipon upang makapakinig ng inyong salita. Kami naghahangad na maliwanagan muli kung sino ka, ano ang inyong kalooban para sa amin, at ano ba ang daan ng kaligtasan na makapagbigay sa amin ng buhay at kalakasan na mamuhay nga ng naayon sa iyong kalooban. Inihiling nga namin, Panginoon, na sa oras na ito ay gabayan mo kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu at buksan sa amin ang katotohanan ng inyong salita, nang sa gayon ng lahat ng aming madidinig ay tunay ngang matanggap namin ng may pananampalataya at makapagpaliwanag sa amin ng kadakilaan ng inyong biyaya, nang sa gayon ay lumalim nga ang aming pasasalamat at pupuri sa iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa verse 38, makikita natin yung salita ni Jesus na pumapatungkol direkta sa kanyang pagpaparito. Sinabi niya, verse 38, I have come down from heaven. At ang partikular na gustong bigyan diin ni Jesus sa pagkakataong ito tungkol sa kanyang pagpaparito ay na ang kanyang pagpaparito ay may layunin. I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. Siguro narinig na natin ang mga salitang ito. Madalas itong masabi ni Jesus, si Jesus mismo sa aklat lang na ito ni Juan. Sa John chapter 5 ay may ganito din siyang sasabihin, I do what my Father has commissioned for me to do. I do nothing out of my own authority. So, siguro na-encounter na natin sa ating pagbabasa na ang ganitong kaisipan na si Kristo ay sumusunod lamang sa kalooban ng kanyang Ama. Ganon din si Pablo ay nagbibigay ng diin dito sa kanyang mga sulat. Halimbawa sa Philippians chapter 2, dinescribe niya si Jesus as being obedient to the point of death. At yung writer to the Hebrews also mentions Christ's obedience and His willingness to do the will of the Father. At ito ay mga katotohanan, isang katotohanan na kung nakikita natin ipinauulit-ulit ng banal na Espiritu sa maraming pagkakataon, makikita natin na ito nga ay may kahalagahan na dapat matutunan ng mga mananampalataya. Sa pagkakataong ito, si Kristo ay nagbigay ng dahilan kung bakit niya ito sinasabi. Yun makikita natin sa verse 38 ay nagsisimula sa salitang for. Ito ay isang magandang matutunan, masasusi sa pag-aaral ng Biblia na makapagbubukas sa atin ng maraming katotohanan na baka hindi natin maunawaan sa unang basa,
ay kung bibigyan natin ng pansin ang ganitong klaseng mga salita. Itong for o sa Tagalog ay sapagkat. Pag ganito ay nabubuksan sa atin yung ano ang koneksyon, ano ang dahilan kung bakit sinabi ito yung salita na binabasa natin at nagkakaroon tayo ng bagong pag-unawa doon sa talata. Sa pagkakataong ito, makikita natin na dahil sinabi ni Kristo, "For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me." Ibig sabihin, sinasabi ito ni Kristo bilang paliwanag kung paanong yung huli niyang sinabi ay totoo. Kung babalik tayo sa verse 37, ang kanyang huling sinabi ay, "Whoever comes to me, I will never cast out." Ito ay nangangako si Kristo na sino mang lumapit sa Kanya, hindi niya kailanman itatakwil. At ito ay isang napakadakilang pangako. Madalas nga itong gamiting talata bilang kumakatawan sa pangako ng Ebanghelyo na sino man ang lumapit kay Kristo ay Kanyang tatanggapin at Kanyang iingatan hanggang sa huling araw. At ito ay isang napakadakilang pangako na siguro sa sobrang lawak ay nahihirapan ng mga tao na paniwalaan. Kamukha din ito nung nauna niyang binanggit na pangako sa verse 35, "Whoever comes to me shall not hunger, whoever believes in me shall never thirst." Dito nagsasalita si Kristo metaphorically bilang sinabi niya, "I am the bread of life." At sino daw ang lumapit sa Kanya ay hindi na magugutom, hindi ibig sabihin na hindi makakaranas ng physical hunger. At ganun din yung sinabi niya na shall never thirst, hindi ibig sabihin na hindi makakaranas ng physical thirst. Ang tinutukoy niya dito ay whoever comes, or yung sunod na ginamit niya salita, whoever believes in Him, ay hindi madidisappoint sa kanyang pagtiwala kay Kristo at walang pagkukulang na makikita. Mayroong kasapatan na matatagpuan kay Kristo at ito ay patungkol sa kanyang kaligtasan. So ito ay isang malawak, malaking pangako at yung sinasabi ngayon ni Kristo sa verse 38 na siya daw ay sumusunod lamang sa kalooban ng Ama, ito ay kanyang paliwanag upang lalong maniwala ang mga tao sa kanyang napakalaking pangako. Ito ang kanyang patunay, ito ang kanyang argumento para patunayan sa mga tao at bigyan ng dahilan at garantiya ang mga tao na totoong tutuparin niya ang kanyang pinapangako, "Whoever comes to me shall not hunger, whoever believes in me shall never thirst, whoever comes to me, I will never cast out." Kung ganon, ang makukuha nga natin sa katuruan na ito na inuulit-ulit ng banal na Espiritu sa iba-ibang bahagi at sa iba-ibang mga manunulat ng Biblia, na itong katotohanan na si Kristo ay naparito upang sundin ang kalooban ng kanyang Ama, ito ay dapat na magbigay sa atin ng mas lalong lakas ng pananampalataya sa pangako ni Jesus na kaligtasan. Because Christ came to obey His Father's will, we should all the more trust in His promise of salvation. At ngayon, ito ang nais kong atin ngang pagnilay-nilayan, ang katotohanan na si Kristo ay dedicated to obey His Father's will at paano ang katotohanan na ito ay nakapagpapalakas ng ating tiwala sa Kanya. So ano nga ba ang nabibigay na garantiya ng katotohanan na ito na ang pangako ni Kristo ay totoo? Una, makikita natin sa talata na kaya dapat tayong mas magtiwala sa pangako ni Kristo ay dahil nga sa simpleng dahilan na ito ay ang kalooban ng Ama. Because it is the will of the Father, ay mas lalo tayong magkaroon, ito ay garantiya ni Kristo dahil ang Ama mismo ang naglalayon nito, ang pangakong ito ay siguradong matutupad. Kung minsan makakita tayo ng mga bata na ang taas mangarap, na sasabihin, kakagraduate pa lang ng college, ako'y tatayo ng isang negosyo, kakalabanin ko yung mga malalaking kumpanya, magtatayo ako ng sarili kong mag-iimbento ako ng sarili kong cellphone para talunin ko yung Apple saka Samsung. At kapag may isang taong ganito kataas mangarap, kataas ang tingin sa kanyang sarili, ay naiisip natin
na siya ay naive, isa lang young dreamer. Pero kung may pero hindi natin pinagdududahan ang kahit anong, halimbawa makita natin na ang SM ay nagtatayo ng bago na namang isang expansion of their business sa kung anumang lugar na tingin natin wala namang kikitang business. Pero dahil SM ang gumagawa nito, hindi tayo nagdududa dahil meron siyang malaking backer at walang kayang kumontra sa kanya. Well, ito ay itong sinasabi ngayon ni Kristo ay maaari nating maihambing, pero dapat nating pag-ibahin dahil ito'y tumutukoy sa Ama na walang kahit anong kompetisyon, walang makakapigil sa kanyang kalooban, at kung ang Ama mismo ang naglalayon ng kaligtasan ng mga makasalanan sa pamamagitan ni Kristo, ay walang makakapigil dito sino man ang kumontra. Kaya ito ang sinasabi ni Jesus, ang nais niyang iparating, nang sinasabi niya dito na I have come not to do my own will, but the will of Him who sent me. So sinasabi niya na hindi ako nangangarap lamang, hindi niyo ako dapat isipin na tinatayo ko lang ang sarili ko at pagtiwalaan niyo ako. Ako ay may misyon at ang misyon ko ay nagmula sa makapangyarihang Ama. Sa John chapter 10, verse 29, ay dito nga ay mas explicitly sinasabi ni Kristo kung bakit tayo dapat magtiwala sa Kanya, ay dahil kakampi niya ang Ama, at ang Ama niya ay, ang ginamit niya salita sa John 10:29, My Father is greater than all, and no one can snatch them out of my hand. Out of the Father's hand. Dahil ang Ama ang mismong humahawak sa atin, dahil nga ito ang kanyang kalooban, ay wala ngang makakapigil sa layon niya na magligtas. At kung ganon, dahil ang pangako ni Kristo, ang pinapangako niya na pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay, ay mismong kalooban ng makapangyarihang Ama, ay hindi nga dapat pagdudahan at mas lalo tayong magtiwala sa kanyang pangako. Lalo na't ang mga kausap dito ni Jesus ay pinagdududahan siya. Makikita natin na sinasabi hindi nga sila naniniwala dito kay Jesus. Ito'y mga Hudyo na nagtatanong-tanong sa kanya dahil nagkiklaim siya na siya daw ay from heaven, na siya daw ang kaligtasan. Pero itong mga Hudyo, ang pinagtitiwalaan nila ay si Moises o yung kung sino lang ang nakilala nilang Diyos mula sa lumang tipan. Kaya sinasabi nga ni Jesus sa kanila na ang Ama mismo, ang Ama na pinaniniwalaan nyo, ang nag-iisang Diyos, siya ang nagpadala sa akin. At kung inyo lang mauunawaan ang lumang tipan at ang aking mga sinasabit ginagawa, ay makikita nyong ako nga ay kanyang ipinadala at karapat-dapat na inyong paniwalaan. Sa Psalm chapter 2 ay dito makikita isang dramatic portrayal of how God the Father ay hindi natatalo ng kahit sino mang mga lalaban. Psalm chapter 2 nagsisimula na meron daw mga iba't ibang mga bayan, iba't ibang mga namumuno na kumukontra sa Diyos. Sinasabi sa verse 1, Why do the nations rage, and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, and against the Lord and against His anointed, saying, Let us burst their bands apart, and cast away their cords from us. So ito nga ay pinapakita yung mismo mga iba-ibang bayan, mga namumuno, kings and rulers, sila ay nagtutulong-tulong na lumaban dito sa Diyos at sa kanyang hinirang. Pero sinasabi sa verse 4, kung paanong ang Diyos ay confident in His throne, sabi, He who sits in the heavens laughs. Siya ay tumatawa lang habang itong mga iba-ibang bayan, magtulong-tulong pa sila, ay natatawa lang ang Ama sa kanila. He who sits in the heavens laughs, the Lord holds them in derision. Then He will speak to them in His wrath and terrify them in His fury, saying, As for me, I have set my king on Zion,
my holy hill. So, ganun lang kasimple ang tugon ni Kristo ang tugon ng Diyos Ama habang habang ito na ang mga iba-ibang bayan at ang mga tagapamuno ay nagmamataas sa kanilang sarili at iniisip na kaya nilang labanan ang layunin ng Diyos, ay sinasabi ng Diyos Ama, ito lang ang pato ko, inilagay ko na siya sa Zion on my holy hill. At ito ang tumutukoy especially kay Christ na kanyang ipinadala, simple man ang kanyang pagdating dito sa lupa, it is a humble birth, pero ito nga ay a setting of the King on Zion, on the holy hill, at ito ang tugon ng Diyos na tumatawa lamang sa ano pa mang mga schemes ng all the rulers of all nations, at ito ay with confidence in God's own power, ay siya nga ay nagtitiwala ano pa mang ang sanggol na ito na mukhang mahina, mukhang hindi enggrande ang kanyang kapanganakan, He is my King, at kayo tatalunin ang inyo pa mang mga plano. So ito ang nakikita natin na ang pangako ni Kristo na magligtas sa pamamagitan ng kanyang sarili, ng sarili niyang buhay, ay may garantiya ng Ama. Dahil ang Ama mismo ang naglalayon na magligtas sa pamamagitan ng anak. Ngayon, ito ngang katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos ay hindi necessarily comforting na marinig dahil maaaring kung ang narinig lang natin ay ang kapangyarihan ng Diyos, ito ay pwede ding katakutan. Dahil nga makapangyarihan ng Diyos ay hindi natin siya kayang kalabanin. At kung nais niya na tayo ay parusahan, nais niya na tayo nga ay hatulan na lang ng kamatayan, ay hindi tayo makakasagot. Dahil nga wala namang makakalaban sa makapangyarihang Diyos. Pero makikita nga natin at pinapahayag ni Kristo sa talatang 39, verse 39, "This is the will of Him who sent me, that I should lose nothing of all that He has given me, but raise it up on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up on the last day." Kung ang nalaman lang natin ay na ang Diyos ay makapangyarihan, hindi pa ito sapat para tayo nga ay ma-comfort at magkaroon ng peace. Dahil hindi tayo sure kung tayo ay kaaawaan ng Diyos. Pero dito nga ay pinapahayag din sa atin na ang Diyos na makapangyarihan ay may layunin para sa atin na tayo ay iligtas. At dahil ito ang pinapahayag na layunin para sa atin, bagamat tayo ay makasalanan, maaari tayong magkaroon ng kapayapaan at pananampalataya na ililigtas niya tayo at ang kanyang kapangyarihan ay kanyang gagamitin para tayo ay iligtas para sa ating ikabubuti. Ang katotohanan na God is gracious, the power of God is something pleasant to us na marinig dahil ito ay na tumutulong sa atin na lalong magkaroon ng kumpiyansa na ang ipinangako niya nga ay siguradong matutupad. Kaya itong ating ang katotohanan na ito, una sa lahat sa mga hindi pa mananampalataya na baka nakarinig sa amin ngayon, ay isa itong panawagan na makita nga na itong si Jesus ay may garantiya ng Ama sa langit na ang kanyang ipinapangakong kaligtasan ay kalooban niya rin. Ngayon ngang Kapaskuhan ay kinikilala ng mundo at maging ang mga hindi mananampalataya ay may pagkilala na si Kristo ay isinilang. Though hindi naman naniniwala ang marami at tayo din ay hindi naniniwala na December 25 necessarily ang date kung kailan ipinanganak si Kristo. Pero maging mga scholar na hindi mananampalataya, maging mga Hudyo, ay hindi itinatanggi na si Kristo ay totoong nabuhay sa mundo. Siya ay nabuhay, nakilala ng Israel,
nakilala din bilang isang guro na sinunod ng maraming tao, kinikilala din ng buong mundo ang influence of his teaching. Ni-recognize siya as a teacher of good morals, of good wisdom, ang Christianity ay isang force for good in the whole of history. Pero may pagkilala man sila na tunay na nangyari ang kapanganakan ni Kristo ay hindi pa rin sumasampalataya. At ito'y katulad nga na nangyayari dito sa mga nakausap ni Kristo mismo. Sinasabi sa verse 36, "You have seen me and yet do not believe." Sila'y nakita na nga mismo si Kristo, nakita ang kanyang buhay, nakita ang kanyang pangangaral, at bago ito ay nakita pang gumawa siya ng isang himala na nagpakain ng napakaraming tao mula sa kakaunting piraso ng tinapay. At kung nakita na nga ang mga ito, hindi pa rin naniwala. At minsan, hanggang ngayon sa atin, may pagkilala in the historicity of Christ and of His life, pero nagkukulang pa rin na magtiwala sa Kanya para sa kaligtasan. Well, kung titignan nga natin at mas lalo pang titignan ng Kanyang buhay, ay makikita natin na ang Kanyang buong pamumuhay, pati ang Kanyang kamatayan, ay Kanyang pagsunod sa Ama na nasa langit. At kung ang Kanyang buong ginawa ay mismong kalooban ng Diyos Ama, ay dayo nga ay may dahilan na magtiwala sa Kanya na ang Kanyang ipinapangaral ay tunay na kaligtasan, at yung ating at tayo ay may dahilan na sumampalataya sa Ebanghelyong Kanyang ipinangaral. Isa sigurong ipinapangamba ng mga tao tungkol sa sovereignty of God ay yung ngang question of election, yung predestination. At dito may binanggit na patungkol sa predestination ng Diyos. Binanggit sa verse 37, "All that the Father gives me will come to me." At ito ay tumutukoy doon sa kapangyarihan ng Diyos na lahat ng pinili ng Diyos at ibinigay kay Kristo, ipinangako kay Kristo, lahat sila ay lalapit. Kumbaga, irresistible grace. At kung ito isama natin sa isa pang sinabi ni Kristo sa verse 44, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him." So, hindi naman lalapit kung hindi tinawag ng Ama. At siguro na ito ang minsan nakakabagabag sa mga tao na matutunan ang Diyos ay makapangyarihan, siya ang soberano, siya ang pumipili kung sino ang lalapit at kung sino ang maliligtas. Pero ang mga bagay na ito ay kung paano dapat ito pag-isipan ay tinuturo sa atin sa Deuteronomy 29:29. At yun ay sinasabi, "The secret things belong to the Lord, but the things that are revealed belong to us and to our generations forever, that we may learn to do all the words of this law." So, ayun, sinasabi doon na una, mayroong mga secret things. At itong mga secret things of the Lord, sa Kanya yon. At kung sino man ang Kanyang pinili, ay hindi ibinibigay sa atin para i-determine for ourselves, pinili ba ako o hindi. Ang sinasabi sa atin, ang sa atin daw, sinabi rin sa Deuteronomy 29:29, what belongs to us ay what is revealed, kung ano man ang Kanyang ihinayag. At ang ihinayag sa atin ay na ang Kanyang kalooban at ang Kanyang pangako. Sino man ang lumapit at sumampalataya sa Kanya ay maliligtas. So, ito ang what is revealed to us, at kung tayo nga ngayon ay i-limit natin yun, that is what belongs to us, matuto tayong tumugon to the things that is revealed to us at wag natin nang maging pagkaabalahan the secret things. Pero ano bang silbi na itinuturo sa atin yung predestination kung yun pala ay part of the secret things? Well, kung ikaw nga ay sumampalataya na dun sa pangako bilang yun yung revealed to you at nakita mo ang pag-ibig ng Diyos at ng Kanyang layunin na magligtas, at kaya nga sumampalataya ka sa Kanya,
mas lalong mapapalalim ang iyong pagkamangha sa kanyang biyaya kapag magkaroon ka ng pag-unawa na ito palang ginawa mo na paglapit sa kanya ay may naunang pagkilos ng Diyos na siya ang naunang pumili sa iyo even from before the foundations of the world. At kung ito'y ating maunawaan, ang tugon ay tulad nung tugon ni Pablo sa Ephesians chapter 1, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. So kung tayo nga ay manatili lamang doon sa kung ano ang ipinagkakaloob sa atin na revelation, this is the will of God. Whoever comes to Him will not hunger, will never thirst, and will not be cast away. At ito ang revealed to us, and therefore kung sino man sa atin ang nakakaramdam na siya nga ay tinatawag ng Panginoon dito sa panawagan na ito, tayo ay tutugon. At kung ikaw ay lumapit, ang pangako ay hindi ka kailanman itatakwil. Ito ay may garantiya ng Ama at ito ang patunay sa atin na ito'y pangakong totoo na pwede nating pagtiwalaan. At hindi lamang ang kapangyarihan ng Ama ang garantiya na makikita natin para sa pangako ni Kristo, kundi ang karagdagan pang garantiya sa pangako ni Kristo ay ang pag-ibig ni Kristo mismo para sa mga ibinigay ng Ama sa Kanya. Not only the Father's power is the guarantee of Christ's promise, but also Christ's own love for those whom from those whom the Father has given to Christ. Isang konsepto na sa palabas ko lang nalaman at sa mga libro ay yung konsepto ng arranged marriage, dahil hindi na natin ito isinasagawa sa panahon na ito. Though baka may nakilala pa kayo, hindi ko alam. Ito yung mga ipinagkakasundo na pag-aasawa, yung hindi sila yung mismo nag-decide na sila ay magpakasal, kundi yung magulang na lang nila o kung anumang halimbawa political or business na gustong magsama some way ay nagkakaroon ng arrangement na sige pag-asawahin natin yung mga anak natin. At yung ganitong konsepto ng arranged marriage ay hindi kalugod-lugod para doon sa party na kinakasal, dahil nga hindi naman kami yung pumili nito, hindi kami yung nag-decide. So ano man yung baka mga benefits na pwede kong makuha dito sa marriage relation na ito ay dahil baka hindi naman ako mahal nitong mapapangasawa ko, baka hindi ito isang masayang pag-aasawa. At maaaring maisip natin na ito ang parang nagiging arrangement kung ito palang pagliligtas ni Kristo para sa atin ay ginagawa lang niya kung ano yung sinabi ng Ama. At sabi nga niya, not my own will, but to do the will of Him who sent me. So ito bang ginagawa ni Kristo na pagliligtas ay parang napilit lang siya ng Ama at dahil yung Ama ang kanyang iniisip at ang kanyang kinakatakutan, nakakuha lang tayo ng benefit ng kaligtasan, pero ang nangyari tayo'y nadawit lamang at hindi talaga objects of His love. At baka hindi natin ikalugod ang ganitong klaseng kaligtasan na yung Kristo na ibinibigay sa atin ay parang hindi tayo ang iniibig. Pero hindi natin dapat nga isipin na sa mga salitang ito ni Kristo ay kanyang sinasabing wala siyang pag-ibig sa atin, kundi ang dapat nating matutunan, dahil nga ito'y kalooban ng Ama, ito ay kaluguran ng kanyang anak. Because this is the Father's will, this is the Son's delight. Kapag sinasabi ni Kristo na not my own will, ang mas gusto niyang sabihin dito ay hindi na I am unwilling, so hindi niya gusto yung pinapagawa sa kanya ng Ama, kundi na ito'y hindi ko sariling plano or hindi ko not for my own sake. Kumbaga, naparito ako hindi lang para magpakasaya on earth, hindi ako nag-travel lang for fun, no? Kundi ito ay meron akong misyon na ibinigay sa akin ng Ama, pero hindi niya sinasabi na siya ay nagdi-disagree doon sa kalooban ng Ama. At kailangan nga nating matandaan tungkol kay Kristo
na siya ay iba sa atin. At nangyayari lang na parang ipinoproject natin yung ating sariling pag-unawa at iniisip na si Kristo ay katulad natin. Dahil si Kristo ay ginagawa lang daw kung ano ang kalooban ng Ama, ibig sabihin unwilling siya na iligtas tayo. Kasi iniisip natin, kung tayo yung inutusan lang ng Ama natin, ay parang pag yun ang ginagawa natin, hindi natin sariling kalooban yun. Pero dapat nga nating ibahin ang ating pag-unawa kay Kristo at makukuha natin dito sa talata mga pagkakaiba ni Kristo mula sa atin. Una, siya ay, sabi niya sa verse 38, siya ay from heaven. Ito ay naghihiwalay na agad mula sa atin. Siya ay nanggaling sa langit at siya'y bumaba lamang dito sa lupa. At kung babalik tayo sa John chapter 1, verse 1 to 2, ang ibig sabihin nitong paggaling niya mula sa langit, siya ay mismo ding Diyos. Yun yung sinasabi sa John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God, and without Him was not made anything that was made. So itong paggaling ni Kristo mula sa langit ay patotoo niya tungkol sa kanyang sarili na siya ay isang divine person at binabanggit pa nga niya sa John chapter 17 verse 5 ang kanyang pagkakasabi na there was a glory that you had with me even before the foundations of the world. So, bago pa man magawa ang mundo, meron ng kaluwalhatian o maluwalhating pagsasama ang Ama at ang Anak. At yun ang pinanggalingan ni Kristo. Kaya may ibang pagkakaisa ang Ama at ang Anak. At ang kanyang pagsabi na ito ay kalooban ng kanyang Ama, ay kanya ring sinasabi, ito ay aking kaluguran. May makikita nga rin natin, binanggit kanina yung John chapter 10, verse 29, na sinasabi ni Kristo na yung isang kasiguraduhan natin na hindi tayo makukuha mula sa Ama ay dahil my Father is greater than all and no one can snatch them out of my Father's hand. Bago yun, sinabi actually ni Christ sa verse 28 na I give them eternal life and no one snatches them out of my hand. So sinabi niya din mismo yun about himself na walang makakakuha mula sa sarili kong kamay. At nung sinabi niya na no one snatches them out of my Father's hand, ang kasunod na sinabi niya sa verse 30, I and the Father are one. So ito nga ay may kakaibang pagkakaisa, itong Ama at ang Anak, at ang kanyang pagsabi ngayon na ito ay kalooban ng Ama, ay pagpapahayag niya rin na ito ay kanyang malalim na kaluguran. Kaya dapat nating maunawaan na sa pagpapaliwanag sa atin na ang ginagawa ni Kristo ay kalooban ng Ama, ay dapat nating makita ito na ginagawa ng Anak ng may lubos na kaluguran. Ito nga ay pinapahayag sa Psalm chapter 40. Kung titingnan nyo ang Psalm chapter 40, verse 7 to 8, ito ay makikita nating i-quote sa Hebrews chapter 10 at sinasabi mismong ito ay salita ng Espiritu ni Kristo. Bagamat ito ay nasulat bago isilang si Kristo noong pang panahon at sinabing si David ang nagsulat nito. Ngunit ito nga ay salita ng Espiritu ni Kristo at masasabi nating kanyang pahayag. Sabi niya sa Psalm 40 verse 7, Behold, I have come. In the scroll of the book it is written of me, I delight to do your will, O my God. Your law is within my heart. So itong pagsunod ni Kristo sa kanyang Ama, sa iniutos sa kanya ng Ama, ito ay kanyang malugod na isinasagawa sapagkat siya nga rin ay may kalooban, nagkakaisa dun sa kalooban na iligtas tayong mga makasalanan. So hindi natin dapat iniisip na ang pagligtas sa atin ni Kristo ay parang napilit lang si Kristo
at tayong ay tinitingnan niya ng may sigurong konting parang hinanakit, ay ang saya-saya ko na kasama ng ama ko, pero ngayon kailangan kong magkatawang tao, kailangan kong mamatay para sa inyo. Ito nga ay ginawa niya ng may kaluguran dahil ito'y kalooban niya rin. At dahil sa katotohanan ito na ngayong magliliwanag sa atin, ay dapat tayong mga mananampalataya ay magalak dahil itong ang kaligtasan na ginagawad ni Kristo para sa atin ay kanyang ginagawa ng may lubos na kaluguran. Tayo na nakakaunawa sa Ebanghelyo at na nakikita na ito nga ang tanging daan ng kaligtasan, ay maaaring makita na ito ay logical. Na makikita natin na ito ay may sense, reasonable. At ito yung pag tinitignan natin yung doctrine of the gospel na sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, binayaran ang kasalanan at sa ganoong paraan ay the Holy God is able to forgive the sinful men, ay nagiging ang tingin lang natin sa ating kaligtasan na tinatanggap ay para bang ang galing lang ni Kristo kasi nakapag-solve siya ng isang mahirap na math problem. At kung ganun, na ang ginawa lang niya para sa atin ay naglutas ng mga technicalities para tayo ay matanggap legally ni Kristo, ay nagkakaroon nga ng pagpababa ng ating appreciation dito sa kaligtasan na ating tinatanggap mula kay Kristo. Pero hindi nga natin dapat isipin na ganito lang ang ginawang kaligtasan ni Kristo. Ang kaligtasan na ginawa ni Kristo ay isang dakilang pagpapakita ng kamanghamanghang pag-ibig. At dito nakikita natin, dun pa nga lang sa salita, sa verse 38, na sinabing, "From heaven, He came down." May isang kantang ganun, The Church's One Foundation, may ganung lyrics na, "From heaven, He came and sought her to be His holy bride." Ito ay ginawa ni Kristo na tayo nga talagang mula pa sa langit ay sinadyang hanapin tayo dahil siya nga ay may kaluguran na tayo ay makapiling ng walang hanggan. At ito yung sinasabing He came down from heaven. Sabi nga ni John Owen tungkol dito na there is an infinite distance between God the Creator and His creatures. And Jesus therefore traveled this infinite distance, condescended an infinite height so as to reach the sinful men. At ito'y pinapahayag din sa Psalm chapter 8 na, "When I look at the heavens, the work of your hands, what is man that you are mindful of him?" Ganun kalayo ang pinanggalingan ni Kristo para sa atin at dapat nga makita natin doon pa lamang na siya ay may kaluguran, determinasyon na tayo ay iligtas at makapiling niya. Binanggit pa niya na ang kanyang misyon ay to lose nothing, na wala ni isa. So ito ay hindi lang isang parang misyon na, o sige kung sino lang makasama sa akin ay aking sasama. Kung may malaglag man o may hindi masama, madami pa rin naman akong nakuha. Well, hindi ganun ang pag-ibig ni Kristo. Ni isa ay hindi mawawala. Ganung klaseng pag-iingat at pagsinta ang meron kay Kristo. Bawat isa sa atin hanggang sa pati mga sanggol, kung may sanggol man na mga ililigtas, lahat ng iyon ay kasama sa plano ni Kristo at ni isa sa kanila ay hindi mawawala. At ang kanyang pangako, sabi niya, ay I will raise him up on the last day. Ganong klaseng faithfulness hanggang sa huling araw, mula man ngayon na ikaw ay sumampalataya o bago ka sumampalataya, ikaw ay isang napakasamang tao, tapos pagkatas mong sumampalataya, ikaw ay paulit-ulit pa rin sa iyong kasalanan at dumating ang panahon na ikaw ay mabaon sa napakalalim at napakaruming kasalanan. Pero ang determinasyon ni Kristo at ang kanyang pangako, I will raise you up from whatever depths you
plunge yourself into on the last day. At ganito ang yaman ng pag-ibig at biyaya ni Kristo para sa atin, at kaya nga wag natin itong tingnan na para bang isa lamang legal transaction on His part. Ito ay Kanyang ginawa. He came down from heaven with love for us. Kaya't itong dakilang pag-ibig na ito ang nais naming iparating sa kung sino mang mga hindi pa mananampalataya na nakakarinig ng mensaheng ito, ay nais naming iparating sa inyo na ganito ang klaseng kaligtasan na aming pinanghahawakan, ganito ang klaseng kaligayahan na aming natatanggap, hindi lamang isang kaligtasan mula sa impyerno, kundi isang eternal increase of joy as we fellowship with God the Father and Christ who loves us, and in the ages to come, according to Ephesians 2:7, ay mas lalo pang binubuksan sa amin kung gaano kalalim ang Kanyang pag-ibig na meron para sa amin. At ngayon nga, para sa atin din na mga mananampalataya na ang katotohanan na ito ay dapat magbalik sa atin ng kaligayahan, mapalalim muli ang ating kaligayahan sa kaligtasang ito. Kung tayo man ay parang nanlalamig na iniisip natin ang ating kaligtasan, ay tayo nga ay sumampalataya sa ebanghelyong ito, reasonable naman at logical ang katotohanan na yan. Ibalik natin ang katotohanan na ang pagliligtas na ito ay nagpapakita ng napakalalim at tapat na pag-ibig mula sa ating Panginoong Hesukristo, at nawa nga ito ay liyab muli ng apoy sa ating mga puso upang ating kaligayahan at pasasalamat ay mapalalim. Ito ang panahon ng Kapaskuhan ay pag-alala ng kapanganakan, at doon nakatuon ang panahon na ito, kaya't ang mga lumalabas na mga imahe at simbolo ay yung Belen o yung baby tungkol mismo dun sa kanyang kapanganakan. Pero tinuturo sa atin ng salita ng Diyos na mag-isip ng mas malaki tungkol sa pangyayaring ito, na ang pangyayaring ito ay hindi lamang a birth, kundi Jesus coming down from heaven. At kapag iniisip natin in those terms, ang pagpunta dito ni Kristo, doon pa lamang ay may paalala na sa atin, una nga, kung gaano ka-determinado ang Ama na ipadala ang kanyang anak, ganun na lamang ang kanyang pag-ibig sa mundo na kanyang ipinadala ang kanyang sariling anak para maligtas ang mga makasalanan. At ito'y nakikita natin ang kanyang will, ang kanyang willingness and benevolence to save even sinners who have highly offended Him. At ganun din, just from thinking that this is not just a birth, but Christ coming down from heaven, ito din ay makapagpapaalala na sa atin na ang pangyayaring ito ay nagpapaalala din sa atin ng pag-ibig ni Kristo, na ang kanyang pagliligtas ay hindi lamang isang mission o legal transaction, kundi nagpapakita ng kanyang nag-uumapaw na pag-ibig maging para sa atin na mga makasalanan. At kung ating pagninilay-nilayan ang dalawang katotohanan na ito, the Father's will and Christ's love, ay punong-puno tayo ng garantiya na sampalatayanan ng pangako na ibinibigay sa atin ni Kristo. Whoever comes to Him will never hunger, whoever believes in Him shall never thirst, and whoever comes to Him will never be cast out. Nawa nga tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay magkaroon ng mas malalim na pananampalataya sa pangakong ito na ginagarantiya ng kalooban ng Ama at ng pag-ibig ni Kristo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa inyong salita at sa inyong pagpapaalala sa amin kung gaano nga katibay ang inyong kalooban na sa iyong biyaya, bagamat kami mga makasalanan, ay meron kang
awa at biyaya na loobing kami ay iligtas. At kahit na ito ay sa halaga ng buhay ng inyong sariling anak, ay ito nga ay kalooban mo na walang makapipigil. At dito nga rin namin nakikita ang dakilang pag-ibig ng aming Panginoong Hesukristo na may kaluguran na tupdin ang tagubilin mo sa Kanya, ang misyon na ibinigay mo sa Kanya. At nawa nga ay mapalalim sa amin ang pag-unawa na ang pagliligtas na aming tinanggap ay pagpapakita ng isang napakadakila, napakalawak na pag-ibig para sa amin. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na mas lalo pang maunawaan ang taas at lalim ng pag-ibig na ito. Nang sa gayon, ang aming mga puso ay mapuno ng kagalakan at kami mabigyan ng sigla na lalo pang umibig sa iyo at magkaroon ng kalakasan at mag-umapaw sa amin na umibig din sa aming kapwa. Dalangin namin na sa buong araw pa na ito ay patuloy niyo kaming gabayan, kausapin sa pamamagitan ng inyong salita, at nang sa gayon ay patuloy niyo ang ipadama sa amin, ipaalam sa amin kung ang iyong pag-ibig, at sa darating pang mga araw ay magkaroon kami ng bagong sigla at bagong lakas na mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.